Welcome back to the channel. It's your boy, the God Gamer himself, Harriet, and it's Tuesday, and you know what that means. It's now time for our bold review dito sa Fridays with BMX only, or rather Tuesdays with BMX, sorry, only on Harriet. And today we are taking a look at, let's see, Bayo. Hindi to Araro Bayo. Okay? So Bayo is starring the stars Ashley Lopez, Ana Marie Gonzalez, Nathan Kajicom, and Arnold Reyes. Arnold Reyes, nakita natin siya sa Batang Quiapo bilang teenage Don Julio at siya yung tunay na ama ni Olivia, ni Chandra Romero. And di ko alam na magiging implication nun sa story sa Batang Quiapo, pero well, ayun eh. Ni-reveal na niya eh. So, without any further ado, I want you all to like this video, subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with dito sa Taboo Tuesdays only on Harriet. Kailangan ko pa sabi, tagal na ako din tagal ko lang din nag-review ng Martes eh. Okay. So, si Ashley Lopez, ang ginagampanan niya dito ay si Claire. Claire Obscure. Okay, hindi ito Expedition 33 ha. Ano siya? Isa siya bookkeeper na nag-aral ng Agricultural Management sa Northeastern University or NEU. One thing to note kay Claire is she is hardworking. She is a city girl and she likes to do her job. At sumali siya sa bayuhan ni Ogilingan o Kiskisan ni Edward Chua, Mr. Chua, ni Edingo, Mr. Chua. Okay. Nakilala natin ang mag-asawang si Nora sa si Andres Palmar. Oops, ibang palabas yun. Andres lang. Okay. Si Nora sa si Andres, sila ay nagkikiskisan dito sa Kiskisan or sa rice mill na pinagmaari ni Mayor Chua at muntik na silang mahuli. Tapos, ayun, nagbihis sila kagad. Nagpakilala sila sa pagitong si Claire. Okay. So, it's a good introduction naman sa background ni Claire. Pero meron pa palang misteryong na nagtatakip sa kanya. Okay, may hiwaga si Claire. Okay, dito ko nalaman na pwede ka pala sumakay sa rooftop ng jeepney sa probinsya. Hindi ko pa natatry yun. Pero, I think it's worth trying, siguro. Mga stig yung view eh, pag gano'n, dun ka sa top ng ano. Para ka naka-jeepney convertible kahit hindi. Okay, ngayon lumis tayo kay Mr. Chua na lasing si Andres, lasing si Claire, nagtalik sila na hindi alam ni Nora. Pero sa totoo lang, si Claire may gusto kay Nora. At nangyari to habang may isang eksena dito sa Kiskisan na kumbaga nangati itong si Nora, nagpakamot kay Claire at hinipan ni Claire yung nipples ni Nora. Oo, hinipan niya eh. Ano nangyari? At dito, pagkatapos ng eksena to, nagbihis si Claire, pumunta siya sa kanya tinutuluyan at pinaglaruan ng kanyang sarili. Tapos tumawag ang cellphone, sinira yung kanyang moment at nakilala natin dito si Arnold Reyes, si Oliver. Okay, si Oliver ay isang land broker. Gusto niya bilhin yung lupa ng ng tatay ni Nora na si Kaloy. So lumisa tayo, wala na si Mr. Chua dito. Lumipat na tayo sa isang old man na si Kaloy. Okay? Kaya nakakalito minsan yung story to eh. Hindi natin alam sino si Kaloy, hindi natin alam sino si Mr. Chua. Pero yun. Okay. Nalaman natin na insider pala ni Chua, ay ni Kaloy. Insider pala ni Oliver itong si Claire para iseduce yung mag-asawa para mapilitan yung tatay ni Nora na ibenta yung lupa.
kaibiganin, seduce, anything goes. Basta mapagkaibigan nila. At medyo natupad nga naman yung inaasahan. Okay? At nagawa ni Claire na makipagtalik ano, kay Andres. Pero kay Nora ay hindi pa. Ito ay sinamantala naman ni Claire ang pagkakataon nung kasama niya si Nora para maglaba at dito sila nagtalik. At maganda yung pagtatalik dito. Alam ko, kilala ko si Ashley Lopez sa mga dati niyang project sa BMX. Alam ko, sumisip-sip ng ng utong ng babae. Kaya medyo dito ako medyo turn on. Ito yung best scene in the house. Okay, so matagumpay na impluwensyahan ni Claire na ibenta yung lupa, pinag-usapan nila Nora sa ni Andres sa kama at sila ay nagtalik. Habang nagtatalik, naiisip ni Andres at naiisip ni Nora na si Claire yung katalik nila. So, ang resulta, parang they had the best sex of their life. Kahit hindi. And, kung susumahin, sa kanilang sitwasyon, mas willing pa nila magkaroon ng 2.5 million pesos. Ito yung halaga kasi na gustong ibigay ni Oliver sa kanila kaysa manatiling bukid. Okay? So, sa kinaumagahan, nagharap yung mag-asawang Andres at Nora, gusto makipag-usap kay Kaloy regarding sa pagbebenta ng lupa. Nung binanggit ni Andres yung pangalang Oliver, uminit kagad ang dugo ni namatay si Jade. Uminit kagad ang dugo ni Andres. Yan. Uminit kagad ang dugo ni Mang Kaloy. So, ang masasabi natin dito, ayaw talaga ni Mang Kaloy na ibenta yung kanyang lupa. Okay? Ayaw niya ibenta. Muntik nang patayin ni Mang Kaloy si Andres, pero sumama ang kanyang asawa at kay Andres, pumalit ang asawa kay Andres, kaya parang walang laban tuloy si Kaloy. Sa tinanghalian, narinig niya si Claire sa si Oliver na nag-uusap at alaman niya na ang kaibigan ng kanyang anak, yung kasama niyang maglaba, na si Claire ay isang insider pala. At dito pinagtangkaan at atakihin ni Kaloy si Oliver saka si Claire. Ngunit sa kasamaang palad, pinatay ni Oliver si Kaloy. At dito syempre nasira yung marka ng mag-asawa, yung pagtitiwala nila sa isa't isa, at nagkaroon ng somewhat collaborated decision, napilitan silang ibenta na lang yung lupa na wala yung blessing ng ama. Ito naman, nagpapasalamat si Oliver kay Claire regarding sa sitwasyon na to, at hindi dumalo si Claire sa lamay dahil sa guilt. Okay. So, habang nasa lamay si Oliver sa si Claire naman, gusto samantala ni Oliver si Claire habang nasa lamay sina Andres at Nora. Pero sa kabila nito, parang mas trip pa rin parang nananaig pa rin ang pagiging kaibigan ni Claire kontra sa pagiging manyak ni Oliver. Pagiging kaibigan ni Claire kay Nora kumpara sa pagiging manyak ni Oliver at sakim sa pera. Okay? So, what do we learn from this situation? We learn na mas pinili ni Claire na maging kaibigan at siya yung nagtip sa mga polis na si Oliver ang pumatay. Habang nagkipagkita si Oliver sa mag-asawang Andres at Nora, anong nangyari? Pinirmahan na yung deed. Gustong pag-iba ni Oliver yung bahay, kaya kunin na daw nila yung gamit nila. At ang masama pa dyan, muntik na silang malusutan ni Oliver. Okay?
Kasi nung pagkapirma, mutik nang umalis, kundi lang pinaalanan ni Andres na meron pang 2.5 million na kailangan bayaran, ay napilitan ibigay ni Oliver yung pera. Umalis na si Claire sa tagpuang ito at di na niya natagpuan ng mag-asawa. Siya ay talagang lumayo na sa piling sa pagsasama nila. Okay? Talagang lumayo na si Claire. At dito, pagkaalis ni Oliver sa bukid, sinicelebrate yung kanyang tagumpay sa pagkuha ng pera mula kina Nora, nung lupa mula kina Nora at Andres, ang tawag doon, nahuli ng mga pulis. Nadatnan ng mga pulis si Oliver at papatakas na siya at siya ay binaril at doon siya ay pinatay. At nagtapos dito sa paano nagsimula ang kwento na to, si Claire nakasakay sa ibabaw ng jeep sa tuktok, paalis na, pabalik ng Maynila. Nagpaalam siya kay Mr. Chua, nakalimutan kong bagitin sa isang eksena, at nagpasalamat naman si Mr. Chua sa serbisyo ni Claire. Sinabi nga ni Mr. Chua, itong trabaho to ay hindi bagay talaga sa kanya kasi ang mga taga Maynila naghahanap lang ng adventure sa Maynila. Ayun. So, dito nagtatapos ang Bayo. Ano masasabi ko? Maganda dito yung performance ni Arnold Reyes. Kasi ginawa niya, nilagyan niya ng extra character si Oliver. Hindi siya normal na broker or taga-bili ng lupa. Kasi ang twist na ginawa dito, binigyan siya ng stuttering gimmick. So, nauutal si Oliver pag nagsasalita. At I think magandang parang addition sa character niya. I'm not sure if nauutal talaga si Arnold Reyes. Alam ko hindi naman nauutal yun sa mga performance niya eh. So, maybe this is more on Arnold Reyes adding a flavor to the character. And I'm mas natutuwa ako at binigyan niya ng extra touch dito. Hindi siya basta-bastang evil landlord type na character siya. Kumbaga, may flair for the dramatic, yung binigyan niya ng buhay. Ayun. Yun yung term na hinahanap ko. Okay, so what else masasabi ko sa Payo? I've said the scene na nakita ko between Anne-Marie Gonzalez sa ni Ashley Lopez. Yun yung scene na tumatak sa akin. Okay? Yun rin yung eksena na kung sasabihin ko, yeah, this one is it. This is lit. Okay? At masasabi ko, this is the best mature scene that I could have asked for. Okay. So, ano pa, puro papuri dito. It's a short, hindi siya short, 1 hour and 20 minutes siya. Pero marami siyang substansya na binigay, kumbaga, sa isang pelikula. And that's what I like. This is like the prime BMX movie na hinintay ko for a long, long time. Okay, so is this peak or weak? I believe that Bayo is a peak movie, peak Tuesday movie. I think Ashley Lopez did a good job on her role. And I would like to see more of her kung sakali. Ayan. So yeah, that is my review of Bayo. Di ba tapos yung memory of Chaos Run ko? So, ayan na lang natin. Okay, this is your
boy, the God Gamer himself. Thank you. This is goodbye and good night. Bye. Also, Friday may review ulit tayo pala, sorry. We got Segs on phone on the Friday. We got the magkakaroon na rin ako ng Nintendo Switch 2 sa Huwebes rin. So, nakaka-thrill lang. Kukumpleto ko yung mga consoles, di ba? Okay. Ayun. Thank you for watching again. Bye-bye!